So, hello, Danuk. Welcome to my video. Charot video. Yun na nga, no? So, for today's video, pupunta ng farm ang aking mga magulang para mag-harvest kasi ngayon yung araw ng ating pag-harvest ng mais. So, dito nga, guys, no, kinakausap ako ng mama ko kasi bibili daw ako ng ulam. But, gusto niya sanang umutang ako pero sabi ni Papa, meron naman siyang pera. Then, ibigay niya sa akin yung 500. So, sabi ko, wag na lang kasi may pera na. Yun na lang yung gamitin ko pambili ng ulam para bukas or para sa pag-harvest time. So, yun na nga, maunang matulog doon sa farm namin yung kapatid ko, mama ko, at saka si Papa. Yun na nga. Nagdala na ng mga gamit si Papa pang farm. After nito, guys, pupunta naman kami at yun, dadalhin ko yung mga ulam para sa mag-harvest ng ating mais or zea maize. Look, for this video, marami ito ilagad guys, manggili agolan. No? Nagitagal man sa governmentis manggili agolan. Tagal naman yun, oy. Tagal na yun na siya na videohan, pero lahat yung edit. Siyempre, walang mo mag-edit, tapos magtataha pag yung pag-amoy yari. Kasi amoy yung muyin. Diba, taklaetan. Mantika, resto dari mo. Hi guys, manam. Manyo, hi guys. Hi guys. Tangan gila synchronization. So tagak mang nuno kay katan niya mabu. Hi, nagbili na siya ng lamas, sabi niya naglamas lang doon sa kanya. So para update ko. Ay sorry guys. Yun nga no. Andito na tayo malapit sa tawag nito. Ito yung tawag nilang daan ng EL-Ngav. So, yun na nga may dumadaan ng motor kasi syempre papunta ng farm. So, hi, bata. Charot, bata. Yun, nag-iib yung mga bata, no? Kasi para sa dadalhin nila sa farm. Kasi dito, mahirap magkuha ng tubig na iinumin. So, doon na lang sa medyo malapit. So, yan yung mga African project. Alam nyo guys, dati dito is, yung tubuhan. So, masagana po mga tao. Syempre, may trabaho sa farming ng sugarcane. So, dito ng time is sumuka yung pamangkin ko kasi pinilit kasi siyang sumama eh. Sabi ng mama niya, wag na lang siya sumama pero ginusto niya. Gusto niya lang sumama. So, imbis na tulungan ko yung pamangkin ko, no, pero wala akong ginawa. Isama mo to yung tita! Char! So, after nun, kinuha ko na lang yung dala niyang bangus kasi mabigat naman. Medyo mabigat kasi yun. Kinuha ko na lang kasi nawa ako. Kasi nanghihila na siya eh kasi sumuka nga. Ayun, kinuha ko. Tapos bigay ko sa kanya yung medyo magaan ng mantika na dala ko kanina, guys. So, medyo malapit na tayo sa ating destination, no? Sa ating farm. So, pansin ko nga, no, yung daan dito is medyo maganda naman kasi medyo pattern. Kasi last time, guys, lumalabas yung mga bato-batos, mahirap dumaan dito yung mga motor, ganyan. So, dito guys, no, sabi ng ate ko parang daanan daw pang langit. So, yung sa kabila daw is daanan pang impyerno. Tapos dito daw is daanan pang langit. So, sabi ko, oh my God, Aris. Sarot lang po. Yung sa kabilang daanan po kanina is yun yung daanan papuntang Kapingol or Sitio Kapingol. So, shout out sa mga kapatid po dyan. So, yung Dadflinog, it means, sa Tagalog po is mga kapatid. So, in Blaan term, Dadflinog. Yan po. So, yung daan yung sa kabila po is yun yung pong daan is papuntang Alex Farm. So, ito po yung daan papunta sa aming farm. Ito po yung dinaanan ng aking pamangkin na sobrang cute at makulit. Binigyan na ng pamangkin ko yung kardero kasi iba yung destination ng asawa ng ate ko sa kabilang side kasi magtatapas sila ng sugarcane. Yan na nga. So, kami dadiretso sa aming farm na hinaharvestin natin ngayong araw. So, tutulungan natin ating parents, no? Hindi naman puro higa lang tayo sa bahay. So, syempre dapat need tayong tumulong sa ating parents. Small action can lead to a bigger changes. Charot. Wow. So, yun na nga guys, no? Pumunta namin ng farm, hindi siya masyadong mainit kasi maulap at malamig yung panahon kasi para siyang uulan. This time, ilang hakbang na lang, isang hakbang. Ilang hakbang na lang ay makakarating na tayo sa ating farm. Sige, mula gano'n. Sige, muna sa kore. Yun, aakyat tayo at mag-exercise. Titingnan natin kung kaya natin ulit. Charot. Siyempre, kayang umakyat. Wow. Yan lang ba? Char. So, kanina itong batang toys ng pakarga kasi dyan yung tito niya. So, ngayon, wala siyang choice kundi maglakad na lang. So, natuwa ako sa kanya kasi ang lakas niyang maglakad. Kahit ganun siya kaliit, then madaldal pa. Sorry. So, yun na nga mga kapatid, no? So, mga kapatid, no, hindi pa napagod yung ating prinsesa kasi kanina nakasakay siya sa kanyang tito. Flashback ko na kasi baka mamaya makatulog ko yung papaw. So, halos na sa paligid mga kapatid, no, is puro palm oil na. So, yun kasi yung bagong project na may-ari. Mga aphids. Hey guys, bagyo sa fringan din niya gala. Yan po yung nagsisira ng dahon ng palm oil din. Yan yung kukos ng disease. So, hindi siya napoproduce ng ng tawag nito. Fruits. Or yung bunga niya. Tama naman fruits. Yung bunga niya. So, sa daanan namin kanina. Ang daming
Yung color green na sapring kung tawagin. Basta sapring dagit lang ito. So dito guys, no, parang nagagalit na yung pamangkin ko kasi gusto niya daw sa kabila siya dadaan. Hindi naman yun yung tamang daan. And parang inaway na yung mama niya dito. So yun na nga, malapit na kami guys sa ating pupuntahan, sa ating farm. So medyo malayo nga siya pero sulit naman yung pupuntahan natin. Hintay yung kapatid ko. Hindi ko na napakita kasi nandiyan. May motor siya, tapos may karo pa kami karon, wala na. Wala na may kalabaw. Back to zero na may. So, yun po yung farm namin. Ito guys, bulol. Ay, view may. Tugos nga may ito. So guys, malapit tayo sa ating farm. So dadaan tayo sa ilog. Dati kasi is malalim to kasi umulan. Ngayon hindi. Kaya medyo malinaw yung tubig. So dito malapit ako ma-slide. So hindi nakapagsabi ako ng bad words. Then yun nga, yan na slide yung pamangkin ko. So yun, nakaligo na siya ng maaga. Char. Na-slide ha? Hindi pala. Siya yung natuloy na dulas. Mga kapatid mo kayo ng bahala. Charot. Sabay tayo pag itag karabaw. So yun na nga, tumayo na lang yung pamangkin ko at saka tinulungan siya ng mama niya. So this time is muntik naman na maanod yung chinelas niya kasi nga madulas yung bato. Kalamayig manam. So dito guys, no, pinag-usapan ni ate at saka ni Jinjin kung maliligo ba sila kasi nga mahirap makita sa taas at saka madali ka lang mahingalin kasi nga bundok nga, diba? So yun, dito yung tinuturo ko kasi, dito yung una kong video nga is dito rin yun. So, pero yung tubig is, nung time na yun is parang color gatas na siya kasi nga umuulan nung time na yun. So ngayon, hindi siya umuulan kasi ang init-init ng panahon. So yun. Yun na nga yung bangos. Sinabi ko dito parang mabubulok na yung bangos kasi nga hihintay ko pa sila na matapos maligo. So yun, yung ang lamig-lamig wow. Dito guys and malinaw pa. Masyadong damo-damo sa paligid guys, no? Kasi nga sobrang init ng panahon. Tingnan nyo nga yung puno parang mamamatay na kasi nga wala ng dahon. Sobrang init. So yung una kasi na season is maulan. So ngayon, hindi masyadong maulan. So may cute pa yung batang mubit, no? So, yun na nga. Kasi nga, maliligo na sila. Kung hindi ako maliligo kasi nga, wala akong dalang damit. So, yun. Manunood na lang ako sa kanila. Si Madam Jen Jen, na sobrang ganda. Wow. Char. Na kung magkwento, ipaulit-ulit. Charot. So, yun na nga. Umpisa na silang maligo yun. At sobrang excited no, napasayaw pa yung pamangkin ko makulit. So, yun na nga. Bakit parang iiyak mi kay charot? Ayun na nga guys, no, kaya pala naman malungkot si Mikay kasi nga pinapanood niyo yung tinapay ng kapatid niya kasi nga gutom na siya, kawawa naman, charot. So pati ako no, nakikikain na rin para akong bata, charot. So yun na nga guys, no, naligo na yung ate ko at nagtutbrush pa siya sa malapit sa may tae ng kalabaw, charot lang. So syempre guys, no, malinis naman kasi yun kasi na umaagos yung tubig. Wow. So yun. Yan, dito na time is mag-umpisa na maligo si ate. Then, dumating na si Mang kasi nga, nahuli siya kanina kasi hinihintay niya si Ye Mabo. So, dito guys, para ako nabubulol kasi nga, ang hirap mag-Tagalog, no? Pero mas madali yung gamitin yung sarili mong language. So, mag-adjust ako sa inyo guys, para lang sa inyo, para maintindihan nyo itong video natin. So, sana manood kayo at paki-like na lang. Kahit wag na kayo mag-subscribe. Charot lang. Charis! Siyempre man. So, siyempre guys, siyempre mas maganda kung mag-like nyo and subscribe and follow nyo ako, no? Yun, charot. Wow. So, dito nga, para akong nabubulol na talaga ako guys kanina pa kasi hindi ko na alam kung anong susunod kong sasabihin kasi nga, ang hirap mag-Tagalog talaga. Mas maganda kung maglaan na lang tayo, charot. Pero para sa inyo, mag-Tagalog ako hanggang sa dulo, charot. So, dito guys, no, nahihingal na ako kasi nga, umpisa na tayong aakyat sa bundok or paakyat na ng paakyat yung ating lalakaran. So, yun na nga. Dala ko na yung bangos kasi nga, pag hindi ako maunang mag-akyat, yung bangos natin is mabubulok na siya. Char, mabubulok. Hindi naman siya mabubulok. Kumbaga, malata ba? Ano sa manaoy? Ano ba yan? Nagdagalagan na ako at saka nagbisaya. Para na kayo guys. Yun na nga. Umpisa na tayo mag-akyat ito guys. And yan, kasama ko si Mang. Nauna siya kasi. Ayaw ko mauna nang wala akong kasama. Hindi naman ako natatakot. Siyempre, gusto ko may kasama ako. Char. So, pinag-usapan nga namin ni Mang dito, no, kung bakit hindi no sumama si Mabo. Yun nga, may dahilan siya kasi daw sakit yung katawan niya. So yun, malaki naman yung putas ng ilong ko kasi nga parang ako maubusan ng ginhawa dahil sa taas ng ating aakyatin. Hindi naman siya masyadong mataas guys, pero pag first time mong pumunta doon at parang bago ka lang umakyat, yun, parang may uubusan ka talaga ng hininga kasi nga medyo siya, hindi medyo, paakyat talaga kasi nga mataas yung ating aakyatin. Ano ba? Ay, nako. No, ilang beses kami nagpahinga ni Mang kasi nga mauubusan ka talaga ng ginhawa kung hindi ka hihinto kasi nga paakyat talaga siya literally. So yun na nga,
Ito yung mais ni Papa, no, na harvestin natin ngayong araw. Wow. So, ito, no, hinabol ko na yung hininga, tsaka nanginginig na yung paa ko dahil sa pagod. Kasi nga, sa inakyat natin, medyo mataas. Yung area na pinuntahan ng asawa ng ating kanina. And dito na time is nakautot pa nga tayo. Kasi nga, dahil sa taas ng ating inakyat, napalabas tayo ng carbon dioxide. Charot! At sabit nga kami huminto ni Mang kasi sa pagod. Kasi tayo po sa kumakain, charis. Ito nga, pati si Mang is nakautot din kasi nga sa inakyat natin, no? So, yung nakatawa ko kasi nga narinig ko yung pautot ni Mang. Kasi, yun nga kasi nga nauna siya sa akin, so narinig ko talaga, charot. At wala naman siyang baho, charot lang po. Yun, nauna na si Mang kasi nga malapit tayo sa ating kubo, sa ating farm. So, yun para na ako maubusan ng hininga dito kasi nga napagod na ako sa pag-akyat. So, yun dun kanina yung area na yun is dun yung naligo sila ate. So, yun na nga yung ating mais. So, yun na nga yung mama ko guys, no, na beautiful with the heart and super understanding. Lahat naman po mga magulang, no, understanding at gagawin ng lahat para sa mga anak. Yun lang. Sarut! At dito na time is tinanong niya ako mga flinik kung ano yung sinabi ni Lola kasi nga gusto kahapon nga gusto yung sumama sa amin kasi gusto niya raw mag-harvest. So sabi ni Mama, sana nagsabi sa iyo na gustong sumama at mag-try na umakyat dito. Sabi ko, oh my God, kasi kung siya yung aakyat dito, kawawa naman si Lola kasi mapapagod siya. Ako nga na bata pa, parang maubusan na ng hininga. So yun ang tinuro ko sa inyo guys, doon na naligo sila ate kanina. At yun yung aming barrio, yung yan yung aming barangay hall. Konti lang nakita niyo kasi nga diyan kami nagsimula naglakad, diyan yung diyan yung banda yung highway na dinaanan namin kanina. So, yun yung papunta doon sa ating farm. Yun yung dinaanan kami kanina, yung mga African na yun. So, hi sa aking kapatid na sobrang tigas ng ulo pero mabait naman yan. Charot! So, nito na tayo sa ating bahay kubo guys, no? So, yun, pagdating namin is nagumpisa lang tabas ng mais si Papa ko. Then, pagdating ko dito is nagtanong ko kung may mainit na tubig. So, yun nga. Alam naman ng Pinoy, mahilig sa kape. Charot! Then, pagdating ko, meron nga. Tayo minute sa record. Tara tampaya deh. Balik tablo. Tuwad malah. Bawing. Guys. Beautiful. Papaya. Iya. Si tahun. Ini tandaan. Na. Lihat guys lo. Tampaya. Ko tubad ka sila. Tubad ka sila. Nakakimili ano. Ano ikaw nyo? Ay, kikali ka mo? So mga sunok, no, binisita natin yung sa likod kasi nga doon nakatanim yung mga sitaw na pinakita ko sa inyo nung unang season mga kapatid. So yun nga yung papa ko, no. Handsome with inside and out. Charot. The most handsome man in my life. Charot. And the most beautiful woman in my life, my mother. So yun nga yung auntie ko, no, na kapatid ni mama. Ay, na ate pala ni mama. So yun, nag-harvest din siya, tumulong sa kila papa para naman then makapaghanap din siya ng pagkakitaan kasi nga nagbibisita siya kay mama para lang tumulong mag-harvest. So shout out sa iyo auntie kong maganda. So yan si Mang, na super beautiful with a heart na parang galit pa dahil sa paghintay niya sa wala. Charot lang po. So yun, napaura-ura tayo ng konti kasi nga medyo okay na tayo. Yan na po yung ate ko at saka si Jenjen. So yan na nga sila, no, sila Jenjen at saka si ate ko, paakyat na sila. So may mga tao pala doon na kumukuha ng gulay or kulitis sa field. Yun yung mga taga-Kapingol. Shout out po. Syempre mga relatives. Pinagulat ako sa batang to, no? Kasi akala ko kung sino yung mabilis na maghinga kasi siya pala yun nasa tabi ko. Hindi ko siya nakita. Hindi ko napansin kasi nga doon ako nakafocus sa mga taong kumukuha ng gulay. So yun na nga yung ate ko, no? At saka yung pamangkin ko na paakyat sila kasi tapos sila maligo kasi fresh na sila. So, hindi ko alam kung fresh pa rin sila paakyat dito sa taas. Charing! So yun na nga madadunok, no? Yan. Dito lang tayo sa taas kasi nga nauna tayong umakyat at pa-chill-chill lang. Hintayin natin sila. Tingnan natin kung ano yung mga mukha nila pag-akyat kasi nga nakita niyo naman ang mukha ko kanina. Parang lumaki na yung butas ng ilong ko. Hindi parang, lumaki na talaga yung butas ng ilong ko. So, yun nga yung pamangkin ko, no, na makulit at cute, na ayaw maglakad kasi nga madali siyang mapagod, mahingal. So, yun po yung sitio Kapingol, yung end ng daanan kanina dun sa kabila, yung sinabi ko. Yan yung pamangkin kong feel yung pagkain ng tinapay kasi nga pagod na daw siya. Ayan, kainin niya yung merienda niya. Ayun. May pa siya ng expression, face of expression. So, ayan na nga sila, si ate ko, yung pamangkin ko. Tsaka si Madam Jenjen na super ganda. Charis with her belly bump. Baby bump di ay. So, dito dadunok, no, nakapana si Jenjen kasi nga komportable daw siyang umakyat na hindi naka-chinelas na nakapala. Yun yung ate ko, naka-chinelas siya kasi ayaw niyang magpaang umakyat. Kung mag-akyat ka dito guys sa bundok is
pag nakachinelas ka at umuulan, syempre may tendency madulas ka. So, dito rin sa no is pinas forward ko na kasi nga yung phone ko is palobat na. So, lalo siyang mabilis malubat kasi nga ginagamit natin siya pang video. Then, mainit po yung panahon niya. So, yung heat po na sa surrounding is ina-adapt po yun ng phone natin. So, yun po yung nagkukos ng mabilis malubat yung phone natin kasi kinukonsume or nagkukonsume na siya ng battery percentage. So, yung heat na yung nagaling sa ating paligid then sa paggamit din natin. So, yun na nga yung mga pamangkin ko, no. Timeline is tumutulong din sila mag-harvest ng mais. So, thank you sa inyo mga bubiyit, charot. So, no, is ako yung nag-harvest ng katayo, yun yung ate ko. Hi guys, we are here in the farm of my mother. So, dito no, yan po yung hindi natapos ni Papa. So, yan po yung mama ko. Shout out sa my beautiful mother. So, yan na po yung nasaking ko kanina, no. So, syempre, dinidire ko siya sa sako kasi nga mahirap magtapon. Then, yung una kanina is tinapon ko yung mga iba sa lupa kasi nga wala pa akong sako. So, yun, so, dito na no is bumalik tayo kasi nga kanina uminom tayo ng tubig kasi nga baka ma-dehydrated tayo kasi hindi tayo pwedeng ma-dehydrated, baka may matatay sa loob na or sa field ng ating hinaharbisan. So, mahirap na. So, yun na nga no is pinapatuloy ko rin na yung hinarbisan ko or hinarvest ko na nakatayo. So, yun nilidire ko sa sako kasi nga mahirap magpulot or magdampot sa lupa ng mga tinapon na hinarvest na mais. So, timirik na naman si Haring Araw, no, kahit anong init. Kasi nga, kailangan nating tapusin yung hinarvest natin. So, yun. Is nung elementary to college ako is nag-harvest ako ng mais, then nag-aabuno sa mga area ng mga ng ibang tao para lang po magkaroon ng pera and magkaroon ng baon sa pag-aaral. So, noon kasi naabutan ko dati ang every sacks ng mais is 25, tapos hanggang sa naging 30, 35, 40 to 50 na siya ngayon. So, mas mataas pa yung cost ng pagpa-harvest no, ng mga farmers, then hanggang sa pag-thresher and then sa lahat-lahat. So, yung net income ng mga farmers is hindi umaabot sa expectation nila kasi nga dahil sa presyo ng mais is sobrang baba. Mas mahal pa yung mga fertilizers na ginagamit sa farming para lang magkaroon ng high yielding capacity and high harvesting percentage. Kaya kinailangan ko ring maghanap ng extra income habang nag-aaral kasi nga sa ganung paraan hindi sapat yung kinikita ng mga magulang ko kasi nga farmer din sila. So alam ko yung hirap at dinadanas nila. So sana yung presyo ng mais at fertilizer is kahit hindi po siya magbantay or merong preference naman po na sana is umabot dun sa expectation ng mga farmers at makatulong din sa kanila sa hanap buhay at hindi kakapusin sa pang-araw-araw. So, yun nga datinak, no? So, hindi lang po tayo magbabase sa fertilizer na ginagamit natin. Magbabase rin po tayo sa seeds na ginagamit natin kung ito ba ay magbibigay ng high yielding capacity and high crop production and sa area po na pinagtaniman natin. Are you okay? Madam? This is the fonok here. Are you okay? Look at me. So hi guys, we are here in our farm. Kana ako mga kauban. So dito guys, no, lilipat ako ng location kasi nga tapos ko na ibang nakatayo. So dito na ako sa nakahiga na hindi natapos sa mga ng ate ko. Then ayun na. At isa po sa dahilan mga flanok no yung pag-harvest ko ng mais, pag-aabuno sa area ng ibang tao at sa pagiging magsasaka ng mga magulang ko ay nakapagtapos po ako ng aking pag-aaral. So thank you so much sa mga taong tumulong din po sa akin. Maraming salamat po. Kahit ngayon po na unemployed pa ako. So I hope someday na makatulong po ako or maka-give back sa mga taong tumulong sa akin, lalong-lalo na sa mga magulang ko. So dito ko tinawag ko yung papa at tinawag ko yung pamangkin ko nga para kunin yung saging na merienda namin mamaya at yun yung gagawin ni ate na banana chips para sa atin or para sa merienda natin. Madam. So dito nga no, binidyohan ko si Madam Jenjen kahit pagod na siya. Yan ako na nagpapa-aura-aura kahit mainit no. Chill lang tayo mga kapatid. Hello kay Mang na nag-harvest, serious na nag-harvest. Shout out sa pinakamagandang dilag sa aming barangay. Chariz.
Ito nga mga kapatid no is niluto na ni ate yung saging kanina ginawa ng pamangkin ko. Yan na nagmemeryenda na tayo. At nilalasap yung sariwang hangin sa bundok habang nagpapahinga at hindi pa nag-harvest ng ating mais. So dito no is pinalitan ng pamangkin ko yung pinaglagyan ng merienda kasi nga takip ng kaldero. So yan dati is maraming mga nagfa-farming dyan, mga friends and relatives namin. Wow. So iba na ngayon kasi nga nag-stop na sila kasi ang layo na tataniman ng mais. So yan yung auntie ko na kumakain ng bagong lutong banana chips. So yon mainit-init pa. So yan nga ako no, chill din sa gilid. So dito nilalasap namin yung fresh air no at kumakain sa gilid. Kasi nga nahinga pa tayo at hindi nag-harvest. Yan yung mama ko no yun tsaka yung pamangkin ko. Sarap ng tulog ng mama ko no, guys. Kasi nga dahil po yun sa fresh air na nasa paligid dahil nga sa bundok tayo guys. So dito na tayo may sumunog sa gilid no saka napakausok. So yan po yung mga ate ko at saka si Jinjin na kukutuhan. So dito na time is yan kailangan kong tapusin. So dito nga Lordsonet no, gusto ko siyang ipasok or i-direct sa sako kaso nga is meron namang tumpok ng mais sa harapan ko. So doon ko na lang tinapon kasi nga para isahan na lang at hindi magkalat yung ating tumpok. Thank you nga sa pamangkin ko no, na naging videographer ko dito na time. Kahit yung phone ko is palubat na at 3% na lang talaga po mga kapatid. So pinagtsagaan ko para lang makadocument yung iba nating ano. Kapat mga kapatid is uuwi na po kami. So ayan na nga kasi hapon na so kailangan nating umuwi. This time is already 4 in the afternoon so kailangan nating umuwi ng maaga kasi baka mautan tayo ng gabi. So may pindala para sa akin sa papa. Yun lang guys. So after a few days mga kapatid no, so ito na po yung na-harvest na na-thresher na po siya at na-dry. So, yan po tinatahi ni Papa ko para po direct to deliver na. So, mga kapatid, dito kami no, para tumulong magwalis at mag-ipon para mas madali siyang ipasok sa sako. So, yun na mga kapatid, no, isang mainit na araw. So, ito na yung last part na nag-dry na nga yung mais natin, no. So, sorry kasi hindi ko napakita sa inyo yung time na nag-thresher sila ng mais. So, yun lamang po mga kapatid. Maraming salamat po sa panonood at God bless po.